Ang nilalamang aralin sa video na ito ay una, pagtukoy sa katambal na salita. Ikalawa, maikling kwento na ang pamagat ng minsang naligaw si Adrian. Ikatlo, pagsusuring tanong at sagot ukol sa akda. Dumako tayo sa unang bahagi, ang pagtukoy sa katambal na salita. Halimbawa, sa unang bilang, ospital. Ang etimolohiya o ibig sabihin, Ingles, hospital o gusaling pagamutan. Ikalawang bilang, operasyon. Ang etimolohiya, Kastila, operasyon o proseso ng pag-oopera sa katawan ng pasyente. Ikatlong bilang, propesyon. Etimolohiya niya, Latin, bukasyon na naitatag sa espesyalisadong pagsasanay. Ikaapat, abogado. Ang etimolohiya, Latin din, advocatus, ibig sabihin ay manananggol. Ikalima, abogasya. Ang etimolohiya, Espanyol, abogasya o propesyon ng batas. Narito na ang salaysay ng maikling kwento na ang pamagat ng minsang naligaw si Adrian. Ito'y kwento batay sa text message na ipinadala kay Dr. Romulo N. Peralta. Sa kanyang muling pagsasalaysay, ang pangalan at ilang mga pangyayari ay pawang mga katang-isip lamang. Bunsong anak si Adrian sa 3 magkakapatid. Siya lamang ang naiiba ang propesyon dahil kapwa-abogado ang 2 nakatatanda sa kanya. Dahil may kaya sa buhay ang pamilya, natupad ang pangarap niya na maging isang doktor. Lumaki siyang punong-puno ng pagmamahal mula sa kanyang mga magulang at mga kapatid na nakapag-asawa rin nang makapagtapos at pumasa sa abogasya. Naiwan siyang walang ibang inisip kundi mag-aral at pangalagaan ang kanyang mga magulang. Matagumpay niyang natapos ang pagdodoktor at hindi nagtagal ay nakapagtrabaho sa isang malaking ospital. Ngunit sadya yatang itinadhana na matapos ang 2 taon mula nang siya'y maging ganap na doktor, pumanaw ang kanyang pinakamamahal na ina. Naiwan sa kanya ang pangangalaga ng ama na noon ay may sakit na ring iniinda. Malimit siyang mapag-isa sa tuwing nabibigyan ng pagkakataong makapagpahinga, dulot na rin ang hindi niya maiwan-iwan na ama. Naisin man niyang magtrabaho at manirahan sa ibang bansa katulad ng kanyang mga kapatid, ang katotohanang may nakaatang na responsibilidad sa kanyang balikat ang pumipigil sa kanyang mangibang bayan upang manatili sa piling ng ama at alagaan ito hanggang sa kahuli-hulihang yugto ng kanyang buhay. Inggit na inggit siya sa mga kasabayang doktor na nasa kanila na ang lahat ng luho at oras na makahanap ng babaeng makakasama habang buhay. Ayaw rin niyang mapag-isa balang araw kapag nawala na ang kanyang ama. Isang araw, habang nagpapahinga matapos ang halos 5 oras na operasyon, nakatanggap siya ng tawag mula sa kasambahay na sinusumpong ng sakit ang kanyang ama. Nagmadali siyang umuwi at sa kabutihang palad naagapan naman niya ang ama. Bahay, ospital, bahay, ospital. Paulit-ulit na takbo ng buhay na pakiramdam ni Adrian ay matatapos lamang kapag tuluyan ng mawala ang kanyang ama. Hindi niya namamalayan, unti-unti niyang nararamdaman ang pagkaawa sa sarili. Nais niyang makawala sa responsibilidad at magkaroon ng panahon para sa sarili. Daddy, patawad po. Nais ko lamang na lumigaya sa buhay. Nasa katanghalian na po ako ng buhay ko. Ayaw ko pong mag-isa balang araw kapag kayo'y nawala. Dahan-dahan niyang binuhat ang ama na halos hindi na makapaglakad ng maayos. Pinasan niya ang ama at isinakay sa kanyang kotse. Walang imik na sumama ang ama. Naglakbay sila ng halos 1 oras. Nang sila'y makarating sa isang lugar, huminto ang kotse at pinasan ni Adrian ang ama. Tinunto nila ang daan papasok sa isang kagubatan. Mabigat ang ama kaya paminsan-minsan ay tumitigil sila sa lilim ng puno upang magpahinga. Wala pa ring imik ang ama habang binabali ang maliliit na sanga. Napansin niyang tumutulo ang luha ng anak. "Bakit ka umiiyak?" tanong ng ama kay Adrian. "Wala po, Dad." Nagpatuloy sa paglalakad si Adrian na pasan-pasan ang ama.
Patuloy rin ang pagtulo ng kanyang luha. Alam niyang labag sa kanyang kalooban ang kanyang gagawin. Maraming beses din silang tumigil upang magpahinga at paulit-ulit din ang pagbabali ng ama ng maliliit na sanga ng puno. Napansin ito ni Adrian. Bakit niyo po binabali ang mga sanga ng puno sa tuwing tayo'y nagpapahinga, Dad? Tanong ni Adrian. Tumugon ang ama na may ngiting namutawi sa kanyang labi. Alam ko, nais mo akong iligaw sa loob ng kagubatan, anak. Palatandaan ito na dito tayo dumaan para sa pagbalik mo ay hindi ka maliligaw. Lalong bumilis ang pag-agos ng luha ng binata. Walang kaimik-imik, muling pinasa ni Adrian ang ama at natagpuan ang sariling bumabalik sa lugar kung saan sila nanggaling. Alam ni Adrian na hindi na siya maliligaw, hinding-hindi na. Dumako tayo sa pagsusuring tanong at sagot ukol sa akda. Unang tanong, paano mo ilalarawan si Adrian bilang isang anak? Si Adrian ay isang mabuting anak, bagamat sa huli nagkaroon siya ng agam-agam at pagtatangkang iligaw ang ama, na naig pa rin naman ang pagmamahal niya rito. Tao lamang siya na napapagod at napapaisip kung ano ang sa palagay niya ay makakabuti para sa kanyang sarili. Marahil dapat niyang matutunang balansehin ang oras niya para sa trabaho, sa pagiging anak at bilang isang individual na may sariling pangangailangan, nang sa gayon maging magaan para sa kanya ang pagharap sa bawat araw at routine ng kanyang buhay. Ikalawang tanong, ano ang dahilan bakit nais ni Adrian kumawala sa responsibilidad? Nais ni Adrian na kumawala sa araw-araw na routine ng kanyang buhay sapagkat napapagod na siya at wala siyang katuwang sa pag-aaruga sa kanilang ama. Marahil mas makabubuti kung mapag-usapan nila ng kanyang mga kapatid at pagtulungan ang pag-aalaga sa kanilang ama, nang sa gayon magkaroon siya ng oras para sa sarili. Hindi naman marahil masama at kalabisan kung sumama siya sa ilang pagdiriwang kasama ng mga kaibigan, dahil katulad ng kanyang mga kapatid, mayroon naman siyang sariling buhay na kailangang ayusin at bigyan ng pagpapahalaga. Ikatlong tanong, sa iyong pananaw, makatarungan ba ang ginawa ni Adrian sa kanyang ama? Bakit? Sa kahit anumang anggulo tingnan, mali pa rin ang ginawa ni Adrian sa kanyang ama. Marahil hindi naman ginusto ng kanyang ama na magkasakit at maging pabigat sa kanila. Bilang malasakit at pagmamahal sa magulang, marapat na tayong mga anak ang maging paa at kamay nila sakali mang dumating ang panahon na hindi na nila kaya, tulad na lamang ng kalagayan ng ama ni Adrian. Kahalintulad din ito ng paggabay at pagpapalaki sa atin noong tayo'y mga musmus pa lamang at wala pang kakayahang mabuhay mag-isa. Isang mahalagang aralin muli ang iyong napanood. Maraming salamat sa panonood sa channel na Aralin sa Filipino. Huwag mag-atubiling mag-comment ng inyong tanong, suggestions o paglilinaw ukol sa aralin. Munting kahilingan sa iyong kaibigan, paki-like, share and subscribe para updated ka sa mga susunod pang bagong video ng Aralin mo sa Filipino.